Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa umaga po na ito, sa kanyang biyaya sa atin. Salamat po sa pribilehiyo na pinagkaloob po sa akin na magamit ngayong umaga. Salain natin sa Panginoon na sa umaga po na ito, sa pagsisimula ng araw po na ito, kamtan po natin yung kalakasan nagmumula sa mga salita ng ating Panginoon. Bago po tayo bumasa ng salita ng Diyos, tayo po umawit, "The steadfast love of the Lord never ceases." The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Dakila ang katapatan po ninyo, pag-ibig po ninyo, hindi nagmamaliw. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat po dahil sa biyaya po ninyo, sa awa po ninyo, kami po ay nakakapagpatuloy, Panginoon, sa ministeryo, sa buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord, sa umaga po na ito, patuloy nyo kaming samahan. Patuloy ng pagkilos po ninyo ay maranasan po namin sa aming pong buhay. Tulungan niyo po ang inyo pong lingkod sa pangaral. At ganoon din aking mga kapatid na makikinig, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Salamat po, Ama. Puri namin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Sabi doon na isang lingkod ng Panginoon na aking po natutunan. It takes vision to start. It takes discipline to continue, but it takes mercy to finish. Para magsimula ka, kailangan makita mo kung ano yung hinaharap mo. Kailangan makita mo kung ano yung layunin ng Panginoon para magsimula ka. Kahit sa pagbibusiness, sa pag-aaral, na kailangan makita, makakatapos ako ganito. Para magsimula. Makakita ka ng
pangitain ng vision. Pero para magpatuloy ka doon sa iyong ginagawa, it takes discipline. May mga bagay na aalisin ka, may mga bagay na idadagdag ka sa iyong buhay. Pero ang isa sa mga bagay na hindi naunawaan ng ilan, it's not only discipline, hindi sa lakas o kapangyarihan, but to Him, the Holy Spirit, it takes the grace, the empowerment of the Holy Spirit, the mercy of God, for us to finish the race. Amen. Para matapos natin yung takbuhin na ibinibigay sa atin ng Panginoon, it takes grace. It takes mercy. Amen. Pag-aralan po natin sa salita ng Diyos dito po sa 1 Corinthians chapter 9. Pagbulay-bulayan po natin itong mga salita ng Panginoon sa pamagitan po ng buhay ng Apostol Pablo. Chapter 9 verse 15 hanggang sa sumusunod na talata. Try natin makarating hanggang 27. Mabilis lang naman po ito. Sabi po dito sa verse 15, atras po ako ulit na isa pa po, 14. Sa ganito namang paraan, iniutos ng Panginoon na mga tumatanggap ng magandang balita ay dapat tumulong sa mga pangailangan ng mga nangangaral ng magandang balita para mabuhay sila. Ngunit hindi ko ginamit ang karapatan kong iyan. At hindi ako sumulat sa inyo upang magbigay kayo sa akin ng tulong. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maalis ang karapatan kong ipagmalaking ito. Sabi ni Pablo, may karapatan daw yung mga nangangaral na magandang balita na tumanggap ng tulong doon sa kanilang pinaglilingkuran. Para to sustain their yung buhay. Pambili ng pagkain, pambili ng damit, o sa pag-aaral ng mga anak ng lingkod ng Panginoon. Pero dito si Pablo, sabi niya, hindi ko ginamit yung karapatan ko na iyan. Okay pa sa akin na mamatay ako kaysa yung gamitin ko yung karapatan ko na iyan. Na humingi ng tulong. Naalala ko tuloy ang daddy. Sabi ng daddy, Pastor Paul Masaredo po. Sabi niya, Limuel, alam mo ba kung bakit maraming nagsasabi mabilis ang paglago ng door of faith? Siguro dahil din, siguro sa door of faith Taiwan, nasa Taiwan kami noon. Ba't ang bilis ng paglago ng door of faith kaysa dun sa ibang churches? Siguro sa atin nag-fit. Kasi nakakita daw tayo ng mga pastor na hindi nagpapabayad. Meron daw ng mga pastor, mabilis talaga yung paglago pagka yung mga lingkod ng Panginoon ay hindi nagtatanong na magkano po allowance ko bago nyo po ako isugo. Pagka yung mga lingkod daw ng Panginoon ay walang tag price. Abonado pa. Praise God. Yung mindset na katulad nung kay Apostol Pablo na maglilingkod ako para sa Panginoon. Sabi nga ni Pablo, kung hindi dahil sa Panginoon, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. Saka na natin po yun buksan. Sabi po dito sa verse 16, hindi ko pinagmamalaki ang pangaral ko ng magandang balita dahil tungkulin ko ito. Amen. Nakakaawa ko kung hindi ko ipapangaral ang magandang balita. Hindi niya may pagmalaki. Ako, pastor ako, mataas ako sa church. Tungkulin ko lang ito. Lala ko ang Panginoon sinasabi, pag kami nagpapasalamat sa inyo, sa inyong ginagawang sakripisyo sa mga tao,
bilang pastor, nakapamalengke ka, nakapaghatid ka, nakapangaral ka, nakapag-pray ka. At sabihin ng mga tao, salamat mo pastor, ino-honor ka. Bilang lingkod ng Panginoon, musician o minister, may ministry sa church. Ang sabi daw ng Panginoon, ginagawa lang po namin ang aming pong tungkulin. Praise God. Ginagawa lang po namin ang aming pong tungkulin. Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, may maasahan akong gantimpala. Ngunit ang totoo, ginagawa ko lamang ang aking tungkulin dahil ito ang gawaing ipinagkatiwala ng Diyos sa akin. Hindi ako hinire ng tao at hindi rin ako nag-apply. Ito ay dealing ko doon. Dealing, may deal. Ito ay pakikipag-usap ko sa Diyos. Ito ay tawag sa akin ng Diyos dahil iniligtas niya ako. Yung Diyos na nagligtas sa akin, yung Panginoon na tumubos sa aking buhay, ito yung trabahong ibinigay sa akin. Ang mangaral ng mabuting balita. Siya ang tumawag sa akin, siya ang magpapasahod sa akin. Siya ang tutulong sa akin. Hindi ako inutusan ng sino mang tao. Yung pagkakaordina ni Pablo, ang Panginoon mismo ang tumawag daw sa kanya. Kaya wala siyang wala siyang issue sa mga tao. Pagka kunyari, di man lang nila ako nire-recognize. Hindi ko naman kailangan ng recognition. Dahil ang pinaluluguran ko ay ang Panginoon. Sige na nga po, buksan na nga natin po sa Galatia. Buksan ko na nga yung verse. Try nga natin po hanapin. Galatians chapter 1 verse 11 ata po. Gusto ko malaman ninyo mga kapatid na magandang balita yung pinapangaral ko ay hindi ko sa inyo ay hindi gawa-gawa lang ng tao at hindi ko naman ito tinanggap o natutunan mula sa mga tao kundi pinahayag mismo sa akin ni Jesucristo. Saan nga ba yan? Pilipos ata yan. Hindi ko na isulat po. Nautang ko po yun sa inyo para ano yung oras natin. Sinabi ni Pablo na kung kaluguran ng tao ang aking hinahanap, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. Kung kaluguran ng tao ang aking hinahanap, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. Tuloy po natin yung pagbasa. 1 Corinthians chapter 9, nasa verse 18 na po ako. Ano ngayon ang gantimpala ko? Ang itinuturing kong gantimpala ay ang kaligayahan ko. Kaligayahan na ako'y hindi nagpapabayad sa aking pangangaral ng magandang balita. Kahit may karapatan akong tumanggap ng bayad sa pangangaral ko nito. Ang gantimpala daw niya sa kanyang paglilingkod ay yung kaligayahan na naibabahagi ko ng libre yung salita ng Diyos. Sabi din mismo ng ating Panginoon, yung tinanggap natin ng libre ay pagkaloob natin ng libre. Panginoon din na nagsabi po sa atin. Yung biyaya na tinanggap natin, talento na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung kaunawaan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yes, alam natin, pagka naglilingkod, na-invite, meron tayong love gift, meron ganyan. Pero wag na wag tayo sanang umabot dun po sa pag-iisip na parang nagde-demand tayo ng halaga. Dahil yung kapalit ng ginagawa nating libre sa mga tao ay kagalakan, kaligayahan, joy. Yung joy na ibinabayad ng Panginoon dun sa mga tao na gumagawa ng libre sa kaharian ng Diyos
ay hindi mapapantayan. Kaya makakakita tayo po ng mga tao na yung binayaran, inilibre, hindi ganun kasaya. Pero yung nagwalis, yung naglinis sa church, nang ginawa ng buong puso, abay, tawa ng tawa maghapon, masaya lagi. Yung iba, butan mo ng, sige, linis ka sa church, mag-Jollibee tayo. Marahil merong ganun. Nung hindi na matuloy sa Jollibee, hindi na makangiti. Pero merong isa na, ginagawa ko to para sa Panginoon. Abay, kahit na walang Jollibee sasama pa sa Bible study sa gabi. Praise God. Lalo na yung ating mga kapatid na nagtatrabaho. Purihin ng Panginoon. Verse 19, hindi ako isang alipin. Nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas maraming mananampalataya kay Kristo. Naging utusan ako. Naging alipin. Ayun, Galatians 1:10 pala. Salamat po. Galatians 1:10 pala. Sige nga po, salamat po. 1:11 yung sinabi ko kanina, hindi ko makita po. Minsan ganun alam lang natin nandun pero yan, sabi, huwag ninyong isipin na nais ko ay malugod sa akin ng tao. Hindi, ang nais ko ay malugod sa akin ng Diyos. Kung ikalulugod ng taong hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. Praise God. Sabi niya, balik tayo po sa 1 Corinthians chapter 9. Hindi ako isang alipin, pero nagpaalipin ako. Niloloko ko yung mga kabataan po dito sa amin, sa Bacoor. Sabi ko, baka akala ninyo, yung pagpapastor ay puro pulpito. Sabi ko, hindi po. Maraming pagkakataon, puro palengke. Puro hatiran. Puro dalaw. 2 oras lang, 1 oras lang dun sa pulpito kada linggo Pero yung bibili ng pagkain, minsan ganun ang kinalalabasan. Pagluluto, puro kusina. Service. Serbisyo. Utusan. Tagatid. Para patunayan yung ating pong ipinapangaral. Kung ang Panginoon ay naghugas ng paa ng kanyang mga alagad, tayo maghugas din ng plato pinagkainan ng church. Paglilingkod. Para daw mas maraming mahikayat. Ha? Nagpaalipin ako, sabi ni Pablo. Meron palang mga mahihikayat, hindi sa salita, kundi sa paglilingkod. Pagka naipagluto mo yung bisita at saka naipaghugas mo maniniwala silang ang pag-ibig ng Panginoon. Mararanasan nila yung presensya ng Panginoon doon sa bahay mo. Tatanggap sila sa iyong sa pananampalatayang meron ka. Mabe-bless sila po. Pero pagkadating pa lang, kung kunyari, pagdating pa lang talataan na. Tapos, inutus-utusan mo pa. Pero hindi magiging Christian yun. Kasi sasabihin, pagka naging miyembro ako nito, o naging, ako sa youth nito, baka utusan lang ako dito. Naiengganyo yung mga tao pagka nakikita nila na yung mga lingkod ng Panginoon ay mababait. Praise God. Mga lingkod ng Panginoon ay matiisin. May oras pa ba tayo po? 10 minutes. Sabi dito po, verse 20, sa piling ng kapwa ko Hudyo, namumuhay ako bilang Hudyo upang mahikayat ko silang sumampalataya kay Kristo. Kaya kahit wala man ako sa ilalim ng kautusan ng mga Hudyo, sinusunod ko ito upang madala ko sila sa pananampalataya. Sa piling naman ng mga hindi Hudyo, namumuhay ako na parang wala sa ilalim ng kautusan, upang madala sila sa pananampalataya. Hindi nangangahulugan na hindi ko sinusunod ang utos ng Diyos, dahil ang totoo, sinusunod ko ang utos ni Kristo. Mga kapatid,
hindi po ito tungkol sa kasalanan. Ang inaano niya po ay yung society o yung pamamaraan sa pagkain, sa pananamit. Hindi ito yung pagkakasama ko yung mga Hudyo, sumusunod ako sa Diyos. Pero pagkasama ko yung mga hintil, abay nakikipag-inuman ako sa kanila. Ay, hindi po ganon. Marahil ito ay sa pagkain. May mga bagay na hindi tinuturing na malinis ng mga Hudyo. Pagkakasama ko yung mga Hudyo, hindi ako kumakain ng baboy. Nakikibagay ako sa kanila. Namumuhay akong kaisa sa kanila. Sa kung sino sila, hindi ko sila pinipilit. Pero pagka nandun naman ako sa mga hintil, at ang ulam nila ay adobong baboy, kakain din ako. Ano ibig sabihin po nito po? Ina-adjust niya yung sarili niya. Na-adjust niya yung sarili niya. Hindi talaga ako nag-aalmusal eh. Nasa isang tahanan ka na, nagkakanin sa almusal. Kain ka muna ng kanin. Kahit na para makita nila yung iyong pakikibagay. Na pagdating sa paglapit sa Panginoon, ang nilalabanan natin, kasalanan o kamunduhan. Pero yung kanilang way of living, way of life, hindi against ang Panginoon doon, sa kanilang pagkain, sa kanilang mga pamamaraan. Doon sa kasalanan, ipinapangaral natin iyon. Pero nakikibagay tayo. Pagalingan mag-adjust. Meron tayo isang kapatid po dito sa church. Masasabi ko na niligawan po namin bago na padalo sa church. Merong yun ang kape, may kapihan. Tuwing linggo, Sabado, nagkakape kami dun sa kapihan nila, sa kanilang milk tea and coffee. Ilang puyat din ako dun. Bago nakarating dito, bili ka ng bili ng kape. Tatambayan mo dun. Ako po, may aquarium ako yan po. Nag-aalaga ako isda. Siya, mahilig din pala sa isda. Di sharing kami ng kung ano yung kanyang nalalaman. May natututunan ako sa kanya, may natututunan siya sa akin. Ngayon po dumadalo na sa gawain, nagpabautismo na, at mabebless ka sa kanya pong buhay. Binago na siya ng Panginoon. Makikibagay tayo. Pati kape, pasalubungan mo ng kape po. Pasalubungan mo ng ganito. At dahan-dahan lang. Last na po, 22-23, sabi dito, sa mahina pa sa pananampalataya, nakikibagay ako upang mapatatag ko sila kay Kristo. Nakikibagay ako sa lahat ng tao upang sa kahit anong paraan ay mailigtas ko ang ilan sa kanila. Ginagawa ko ang lahat na ito sa ikalalaganap na magandang balita upang makabahagi rin ako sa mga pagpapala nito. Amen. Salamat po sa Panginoon sa pagbubulay-bulay natin ng salita ng Diyos. Tunay nga na ibababa natin tayong mga anak ng Panginoon, yung ating sarili, para maabot natin yung mga tao. Kung yung merienda pa ang magiging hadlang, minsan sinasabi natin sa Bible study, wag na po kayo maganda ng merienda. Kasi baka yun yung dahilan eh. So, po muna tayo sa Bible study, may pupuntahan po kami. Yun pala, wala lang pampamerienda. Sabihin na lang natin, wag niyo pong maganda ng merienda. Okay lang po, mas nahihiya pa nga kayo pumunta pag kami ang magdadala. Kasi baka yun pa maging hadlang po eh. Ano man yung magiging hadlang, ina-adjust na lang natin yung sarili po natin para maabot natin sila at patuloy na yung salita ng Diyos makapag-minister sa buhay nila. Ang mahalaga, makarating dun sa pandinig nila yung salita ng Panginoon. Hindi tayo yung bumabago. Yung salita ng Panginoon na may ibibigay natin sa kanila ng libre ay magbibigay ng malaking impact sa buhay po nila. Purihin ang Panginoon.
Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Lunes ngayon, simula ulit, Panginoon, sa pagpasok sa school, sa trabaho. Lord, dalahin ko po, Panginoon, ang patuloy niyo pong pagsama sa akin po mga kapatid. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, ang kalooban niyo masunod sa amin po mga buhay. Lord, sa huling panahon na ito, bago kayo bumalik, ano man yung hirap dinadanas, Panginoon, kakulangan, Panginoon, ano man yung mga pagsubok at pag-uusig dinadanas sa inyo pong mga anak, sa oras po na ito, dalahin ko po ang kalakasan nagmumula sa banal na Espiritu upang kami ay makapagpatuloy. Patuloy nyo nga po ipaunawa sa amin. Kailangan namin ang habag ninyo, ang biyaya po ninyo. Gaya sabi ni Pablo, naranasan namin yung napakahirap na sitwasyon na yon para matutunan naming umasa sa inyo at hindi sa aming mga sarili. Lord, sa oras po na ito, dalahin ko po kayong tumugon sa panalangin ng aking po mga magulang na naririto, mga kabataan, mga kapastoran. Patuloy po, Panginoon, na kayo, Panginoon, sumasagot sa aming mga panalangin. To Him who is able to do exceeding abundantly above what we could ask or think, higit sa amin pong hinihingi at naiisip, Panginoon, ang kaya po ninyong gawin sa buhay ng bawat isa. Dalahin ko po ang mga anak po nila, Panginoon. Dalahin ko po ang gawain na inyong pinagkatiwala sa kanila. Pagpalain niyo po ito, Panginoon. Dalahin ko po yung mga career na ibinigay niyo po sa kanila. Pagyamanin niyo nga po ito, Panginoon. Hide us in your presence, Lord. He who dwells under the sacred place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Dalahin ko po, Panginoon, deliver us from evil. Kayo, Panginoon, na mag-ingat sa aking mga kapatid sa anumang gawa ng kaaway. Lord, sinasaway ko po anumang plano ng kaaway, Panginoon. Dalahin ko po, bigyan nyo ng katalinuhan na inyo po mga anak upang makaiwas kami, Panginoon, sa gawa ng kaaway, sa tukso, Panginoon, sa pagbagsak. Dalahin ko po, Panginoon, bigyan nyo kami ng tibay na sa uling panahon na ito, Panginoon, maraming makakilala sa inyo sa pamagitan ng buhay ng bawat isa. Salamat po sa inyo, Panginoon. Inuupuri namin kayo, pinapasalamatan. Salamat sa mga salita po ninyo, Panginoon. Nagtuturo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. You are faithful, Lord. Tapat kayo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig po ninyo. Kayo ang patuloy na magsusupply ng kalakasan espiritual para makapagpatuloy niyo po mga anak. Puri namin kay Ama, nadakila namin ang pangalan niyo. Ito po amin dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa biyaya po niya sa ating pong buhay. God bless po.